Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Samahan niyo kami sa pagbalik-tanaw sa mga kaganapan sa bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng punong ehekutibo o Local Chief Executive Honorable Cesario R. Benedito Jr. na patuloy na isinusulong ang adikaing Serbisyong May Puso o HEART na naglalayong mapanatiling masigla, masaya at mapayapa ang bayan sa pamamagitan ng makatiyos na paglilingkod. Kasabay ng pagpasok ng taong 2023, sa buwan ng Enero ay ang pananalasa ng malawakang pagbaha na dulot ng shoreline at low pressure area o LPA. Kaagad na tinutukan ng pamahalaang lokal ang unang letra sa kanyang HEART advocacy, ang health o kalusugan ng mga mamamayan. Habang patuloy ang pananalasa ng pagbaha at tuloy-tuloy na rescue operation ng bawat sangay ng lokal na pamahalaan na pinangunahan ng Municipal Risk Reduction Management Office, wala ring humpay ang sinagawang pagpulong, pagplano at hakbang ng pamunuan ni Mayor Cesario Benedito Jr. Bumuo siya ng Inter-Agency Task Force na tumutok sa bawat aspeto ng pangangailangan ng komunidad. Katuwang ang Municipal Health Office at Municipal Social Welfare and Development Office, naglaan ng pondo sa mga gamot, bitamina, mga serbisyong medikal, pagkain at iba pang pangangailangan na ibinahagi ng libre sa mga mamamayan. Nagkaroon rin ng turnover ng 12 bagong barangay health station sa mga barangay bilang bagong pasilidad sa pangkalusugan. Dialysis center sa bayan ng Brooks Point upang hindi na bumiyahe patungong lungsod ng Puerto Princesa ang mga pasyente linggo-linggo. Patuloy ang medical assistance para sa mga kapuspalad na mga kababayan, burial assistance, educational assistance, at pamamahagi ng wheelchairs sa mga persons with disability o PWD katuwang ng Kalahi seats. Pinalaki at pinalawak rin ang tanggapan ng senior citizens upang mas maging komportable sila. Nilaanan ng 600,000 pondo para sa local social pension at 800,000 pesos para birthday gift ng mga senior citizen. Sa letrang E naman sa HEART advocacy, ay nakapokus ito sa usaping environment o kalikasan na isa ring daan upang magkaroon ng malinis, ligtas, malusog at masiglang pamayanan. Kaya naman, mas pinaigting pa ng pamahalaang lokal ang pagbabantay upang masawata ang mga pang-aabuso sa kalikasan, katulad ng illegal fishing, pagputol ng kahoy, pag-uling at iba pa. Kaugnay nito ay nagsagawa rin ng mangrove tree growing kung saan mahigit 2,500 ang naitanim sa Barangay Barong-Barong at Barangay Amas. Regular ding isinagawa ang cleanup drive sa mga dalampasigan at educational information campaign sa mga establishment ukol sa tamang paggamit ng yaman ng kalikasan. Nagkaroon rin ng ilang ulit na pamamahagi o payout ng educational assistance para sa scholar ng bayan sa mga senior high school, alternative learning center o ALS at sa mga mag-aaral ng kolehiyo. Dagdag pa dito ay nasa mahigit 315 trainees ang nagsipagtapos sa tested training, kabilang na ang mga out-of-school youth na tumanggap ng cash allowance. Naidaos rin ang formal na pagbigay ng loting mapagpapatayuan ng DepEd Division Office sa bayan. Naglaan rin ng pondo para sa pagpapatayo ng training center na tatawaging Brooks Point School of Arts and Trades na kasalukuyang sinasagawa
sa bahagi ng Barangay Amas. Noong Marso naman ay isinagawa ang kauna-unahang pen and pencil civil service examination ng sub-professional and professional dito sa bayan ng Briggs Point. Nasundan pa ito ng ikalawa noong buwan ng Agosto at posibleng itutuloy-tuloy na kada taon. Sa pagnanais na magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan, ay isinagawa naman ang job matching sa pamamagitan ng Public Employment Services o PESO. Buwan ng Oktubre nang ipinagdiwang naman ang Cooperative Month na kung saan ay sinimulan rin ang Livelihood Assistance Program na naglalayong pahiramin ng dagdag na puhunan ang mga individual, asosasyon at kooperatiba na walang kaukulang interes. Sa letrang A naman ng Hearty Advocacy ay ang agriculture na kung saan ay pangunahing kabuhayan ng mga taga-Briggs Point ay ang pagsasaka. Nagsagawa ng mga pagsasanay at pagtuturo ng mga bagong kaalaman sa mga magsasaka at pagbibigay ng mga ayudang pinansyal, certified rice seeds at fertilizers, livestock-based livelihood program, pagpapalago sa mga pananim na gulay ng mga high-value crops at paglaan ng pagpapalawak ng taniman ng mais. Naglaan rin ng 9 milyong pisong pondo para sa rice seed subsidy at fertilizer upang matulungan ang mga magsasaka sa mga gastusin at himukin din silang magtanim pa ng palay at magkaroon ng masaganang ani, sapat na pagkain at mataas na kita. Nilaanan din ng 200,000 piso ang high-value crops na mga gulay upang magkaroon ng sariling produksyon ang bayan ng Briggs Point na abot kayang presyo lamang. 30 babaeng baka naman ang naipamahagi sa mga miyembro ng Coconut Farmer Association sa Barangay Aribungos mula sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Mimarupa Region sa pamamagitan ng project proposal na ipinasa mula sa masisipag na municipal agriculturists sa bayan ng Briggs Point. Ito rin ay may kalakip na 1.5 million pesos bilang suporta sa proyektong cattle farming na kaugnay rin sa coconut farming dahil habang pinaparami ang mga baka ay nalilinis rin ito ang ilalim ng puno ng mga niyog. Kinilala naman ang Briggs Point bilang coconut capital ng Palawan. Ito ay sa pamamagitan ng ordinansang ipinasa ni Board Member Ryan Maminta sa Sangguniang Panlalawigan. Kaugnay nito ay mas naging masigasig pa ang mga agriculturists sa rehabilitasyon dahil sa mahigit 65 milyong halagang danyos dulot ng pagbaha noong December 2022 at January 2023. Nakipag-ugnayan rin ang pamahalang lokal sa iba't ibang ahensya upang matulungang gumawa ng mga processed foods mula sa niyog ang mga mamamayan para magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Isinakatuparan rin ang mga pagpapalawig ng mga proyektong infrastruktura. Naging malaking hamon ang malawakang pagbaha sa bayan dahil maraming nasirang tulay, kalsada, culverts, spillway at iba pa. Dahil dito ay mas tinutukan pa ang pagsasaayos ng mga drainage system sa Bulicay, Poblacion District 1 at Poblacion District 2. Nagsagawa rin ng mga groundbreaking ceremonies sa iba't ibang proyektong pang-infrastruktura, katulad ng mga multipurpose building sa 18 barangay ng bayan ng Briggs Point na nagkakahalaga ng tig 4.5 milyon bawat isa. At sa kasalukuyan ay ilang building na rin ang natapos at matagumpay na na-turnover sa mga barangay officials. Bumili rin ng mga heavy equipments upang mapabilis ang mga proyekto sa bayan. Ito ay ang mga isang excavator, isang motor grader, 4 na 6-wheeler 4x4 dump truck, isang 10-wheeler 6x4 dump truck, 2 6-wheeler 4x2 dump truck at isang 4x2 garbage compactor. Naisagawa rin ang mga proyektong pagpapailaw sa mga madidilim na lugar sa Barangay Poblacion District 1 and 2, Pangubilyan at Barangay Tubtub. Naglagay ng multipurpose shed sa public plaza,
Nagpabakod sa lugar na nasakupan ng Barangay Amas at rehabilitasyon ng mga nasirang water system mula sa water system ng Makagwa, Kabinbin at Filantropiya. Pinatapos din ang rehabilitasyon sa Municipal Convention Center. Nagpatayo ng Gender and Development Building sa Barangay Tubtob, Grand Terminal sa Pangubilyan at iba pang infrastruktura mula sa General at 20% ng Development Fund. Kaugnay ng Hearty Advocacy ng pamahalaan ay ang Resilient Peace and Order, ang pagtiyak ng kaayusan at kaligtasan ng pamayanan. Kaya kaakibat nito ay ang pagsulong ng men and women uniform katuwang ang LGU na mga programang makakapagpalakas ng maayos na relasyon sa pagitan ng mamamayan at gobyerno. Nagkaroon rin ng balikatan exercises kamakailan sa Barangay Samariñana at Saraza. Pinorsige rin ang pagkakaroon ng mga kagamitan at pondo upang maisakatuparan ang minimithi ng mga mamamayan na sana ay sa mismong bayan na ng Brooks Point makukuha ang police clearance. Nakapag-donate rin ang LGU ng lupang pagtatayuan ng Coast Guard Regional Training Center sa Barangay Samariñana. Suportado rin ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa kanilang reformation program para sa mga inmates. Naglagay rin ng pondo para sa balay silangan at sinaksihan ang mga gumraduate sa pagharap sa kanilang bagong buhay. Suportado rin ng local government unit ang paglipat sa mas malaking lugar para sa Municipal Station ng Bureau of Fire Protection o BFP. Kaugnay pa rin ng Hearty Advocacy ay ang pagpapatuloy ng resilient community sa pamamagitan ng relocation housing para sa mga kapatid na katutubo at mga informal settlers na bahagi ng bayan ng Brooks Point. Ito ay ang sa Barangay Amas, Paratungon, Mainit at Kalasagin. Kaakibat ang tanggapan ng Municipal Civil Registrar ay patuloy ring isinusulong ng lokal na pamahalaan ang libreng kasal, kasalang bayan at pagkakaroon ng legal na dokumento sa lahat ng pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng lahat ng mga mamamayan. Bahagi rin ng Hearty Advocacy ay ang pagsulong at pagpapaunlad sa usaping turismo o Tourism and Trade and Industry. Maliban sa pagpapalakas ng mga lugar pasyalan o tourism destinations sa Brooks Point, ay sinimulan rin ang ng Welcome Arc sa Barangay Kalasagin. Pinaganda rin ang rotonda papasok sa bayan at isinaayos ang lugar ng mga plantita at street vendors. Nilaanan rin ng pondo ang pagbubukas at pag-develop ng tourist spots. Idinaos ang malaking event ng Miss Earth International sa bayan at naglunsad ng iba pang mga programa upang mas maging tanyag ang bayan ng Brooks Point. Matagumpay ring naisagawa ang SOMA o State of Municipal Address ng Alkalde ng Bayan noong buwan ng Hulyo. Dito ay inuulat ni Mayor Benedito ang mga naging proyekto at programa sa loob ng isang taon. Idinaos ang Eyepiece Month celebration upang mas mapalakas pa at makilala ang mga natatanging produkto, kultura at galing ng ating mga kapatid na katutubo. At sa huling buwan naman ng taong 2023 ay maagang binuksan ang kasiyahan sa bayan sa pamamagitan ng gabi-gabi nitong palabas at pagpapailaw ng mga magagandang dekorasyon na kinagigiliwang pasyalan ng bawat pamilya at mga mamamayan maging sa karatig bayan.
Sa hanay naman ng mga mambabatas at lehislatibo, narito ang mga resolusyon at ordinansang naipasa ng bawat konsihal ng bayan. Ilan lamang yan sa mga mahahalagang pangyayari at kaganapan sa bayan ng Brooks Point na bahagi ng kwento ng kaunlaran para sa magandang bukas na magiging kapaki-pakinabang maging sa mga susunod pang henerasyon. Antabayanan at samahan po ninyo kami sa mga ulat ng mga pangyayari, progreso at kaunlaran na tatahakin pa ng bayan ng Brooks Point sa taong 2024. Maligayang 2024 from the County Office! Cheers! Mula sa AgriWorld, Happy New Year! Mula sa office ng BIR, Happy New Year! From Municipal Budget Office, Happy New Year! From the office of the Municipal Civil Registrar, Happy New Year! Mula sa office ng DILG, Happy New Year! Mula sa General Services Office, Happy New Year! Mula sa HRMO family, Happy New Year! Mula sa LTRMO, Happy New Year! Mula sa opisina ng Metro, Happy New Year! Mula sa Municipal Health Office, Happy New Year! Mula sa Office of the Municipal Mayor, Happy New Year! Mula sa Municipal Planning and Development Office, Happy New Year! Mula sa Municipal Sports Office, Happy New Year! Mula sa HWD Office, Happy New Year! Mula sa Tourism Office, Happy New Year! Mula sa Assessor's Office, Happy New Year! mula sa Department ng MIDO, Happy New Year! Mula sa Happy New Year! Mula sa opisina ng Treasurer's Office, Happy New Year! Mula sa Agriculture Office, Happy New Year! Mula sa opisina ng Sangguniang Bayan, Happy New Year! Mula sa Solid Waste Management Division, Happy New Year! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong pong likod, Mayor John Benedito, ay buwabati po sa inyo ng isang bagong taon. Nawa po sa bagong taon ay salubungin po natin ito ang bagong pag-asa, bagong buhay, at manalig po tayo sa Panginoon. Lahat po ng problema natin ay malalagpasan po natin. Muli po, isa pong pagbati ng bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Ako po ang inyong pangalawang punong bayan, Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Manigong bagong taon sa mga mamamayan ng Brooks Point. Dalangin ko na sa taon na darating ay magkasama-sama pa rin tayo, kapiling pa rin natin ang ating pamilya at sabay-sabay nating tahakin ang taong 2024 na sana ay lahat ng ating mga pangarap sa ating bayan, sa ating pamilya ay ating makamit sa tulong ng ating dakilang lumikha. Salamat po at ligong bagong taon.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.